Today, I would like to announce that the mystery behind the ownership and the people behind the controversial SUV with the number 7 protocol plate on EDSA busway is already solved. Matapos ang 3 araw na paghahanap sa driver ng viral na puting Cadillac Escalade na may plakang 7 na iligal na dumaan sa busway, kahapon November 5, ang kumpanya mismo ng driver ng SUV ang nakipag-ugnayan sa LTO para humarap sa ahensya. Kanina, humarap sa media ang driver ng SUV na si Angelito Edpan na empleyado ng Orient Pacific Corporation para umano harapin ang kanyang violation. Ako po'y nandito para tungkol doon sa nangyari sa November 3 doon sa EDSA. Ako po'y nagkasala sa yung paglabag sa regulation ng batas na pumasok po ako sa EDSA. Ako po'y humingi ng pasensya. Hindi ko po gusto na yung ginawa ko sa aking pagkakamali. Ipinaliwanag ni Edpan ang dahilan kung bakit niya naisipang pumasok sa busway noong gabi ng November 3. Linggo po yun, sir. Akala ko, sir, pwede ako makapasok, sir. Kasi nagmamadali po ako. Masakit kasi yung tiyan ko, sir. Medyo not-feeling well ako noon, sir. Kaya gusto kong, sir, sumubok na dumaan doon, sir. Ayon sa driver, wala naman umano siyang intensyon na sagasaan ang enforcer, taliwas sa interpretasyon sa lumabas na video. Wala po akong intensyon na sagasaan yung enforcer. Yung sasakyan kasi, sir, automatic. Nung ma-release mo lang konti yung brake, sir, mag-abanti siya. Pero hindi ko, nung magsabi yung enforcer na i-atras mo, sir, in-atras ko kaagad, sir. Wala akong intensyon na saktan siya. Noong dumaan niya siya sa busway, 4 silang sakay ng SUV. Sa passenger seat, kasama niya ang isa pang driver na siyang nakita sa video at meron pang 2 sakay sa likod na pawang mga investor ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Ayon kay Edpan, hindi umano niya kilala ang sakay sa likod. Tumanggi rin ang kumpanya na pangalanan ang mga sakay para sa kanilang privacy. Pick up namin, sir. Hindi na po kami nagtatanong kung sino sila. Hindi namin kilala si driver lang po kasi. Ayon naman sa direktor ng kumpanya na si Omar Ginomla, nagsasagawa na rin sila ng internal investigation kung bakit merong number 7 na plaka ang kanilang sasakyan. Tumanggi itong magbigay ng impormasyon kung konektado sa isang opisyal ng gobyerno ang kumpanya at iginiit nito na ang SUV na dala ni Edpan ay isang company-owned vehicle. The vehicle is owned by Orient Pacific. It's a company car. We use it if we have guests na dumarating to bring them to our investment sites. Kanina inisyuhan mismo ng LTO ng violation ticket ang driver kasabay ng isinasagawang press conference. Umabot sa 9,000 piso ang multang kailangang bayaran ng driver dahil sa mga paglabag. Una dito ang disregarding traffic sign dahil sa iligal na pagdaan sa busway. Reckless driving dahil sa ginawang pag-atras, illegal use of protocol plate at failure to attach regular plate dahil merong plaka na na-issue dito batay sa kanilang vehicle registration. As far as yung registration is concerned, na nakaano po ito, nakarehistro. So wala pong violation doon sa registration at this point. Yun na lang pong sa driver. Yun pong driver, titikitan po natin siya. Yun pong pag-enter niya sa bus lane. Ayon sa LTO, mag-i-issue din sila ng show cause order sa registered owner ng sasakyan para malaman kung saan galing ang peking number 7 protocol plate. Beberipikahin pa umano nila ang tunay na may-ari ng kumpanya mula sa records ng Securities and Exchange Commission. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.